Good afternoon po, good evening, at saka good morning. Magpasalamat na ako sa mga subscriber ko, sa mga nag-like, sa nag-share, pati sa mga comment. Maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta nyo. Sana po di kayo magsawa. Paumanin din po kung medyo palpak minsan yung video, mahina yung sounds. Nag-aaral pa rin po. Pero maraming salamat pa rin sa mga nagtsatsagang sumuporta. Yung mga chismakers, maraming salamat po sa inyong lahat. Yung video na to, balik kadugtong to nung nung kanina madaling araw. Ipapakita ko lang po, ipapakita ko rin po sa inyo yung mga kasabwat, ay mga staff pala, hindi pala kasabwat, mali, sorry. Mga staff ni Bato de la Rosa. Ayan po siya. Ayan po yung mga staff ni Bato de la Rosa, yung mga pangalan. Dalawang anak niya, dalawang bayaw niya, dalawang hipag niya, pamangkin niya, babae, lalaki, tapos ayun na pala yung hipag kasali na pala. Bakit ganun? Hindi ba alam ni De La Rosa yung batas? Nagtatanong lang po ako baka sino meron po sa inyo nakakaalam. Kasi sa akin, kung alam ko yung batas na yun, hindi ko gagawin. O malamang gawin ko yun, hindi ko intindihin yung batas. Pwede ko ikatwiran na hindi ako nagtitiwala sa iba. Eh, syempre, stop ko yan. Pagkakatiwala ko, hindi ka mag-anak na lang para sigurado pa. Eh, ang magandang tanong doon, si Bato de la Rosa, alos 2 buwan nang hindi nagtatrabaho. May sweldo pa rin. Paano pa kaya yung staff niya? Ilan yun? Yung pinakamababa yatang sweldo doon, 22k yata o 23. Paano pa yung iba na yun? Hindi sumasweldo rin sila. Saan ang gagaling yung pinapasweldo sa kanila? Pera ng taong bayan. May batas na ganun sa Pilipinas. Pero bakit parang baliwala sa kanila? Kasamaan mo nakita mong ganun sinusuway yung batas. Hahayaan mo na lang ba? Naiisip ko tuloy eh. Siguro kaya nila hinahayaan para pagdating ng panahon, pwede nilang ibato yung na yun, yung batas na hindi tinupad ni Bato de la Rosa. Ang dahilan nun kaya hindi pinapansin ng mga senador yung ginawa ni Bato de la Rosa kasi kahit sila may mga kamag-anak din na kasali sa staff member nila, sa staff member nila kasali din. Tanong lang po yun ha. Kasi nasa batas yan eh, 1987 Constitution. Dapat mas una kayong nakakaalam yan. Bakit hindi nila kayo magpasa ng batas na no work, no pay? Tama, ordinaryong Pilipino ha. No work, no pay. Minsan pa nga, work ng work, walang pay. O minsan, work ng work, hindi complete ang pay. Maganda danasin yung hirap na dinadanas ng mga nagtatrabaho para malaman nyo kung gaano ka importante yung pera sa ordinaryong tao. Kayo nakaupo lang, gumagawa kayo ng batas. Kayo din ang sumusuway sa batas. Sana yan ang magbago eh.
Yung ugaling kurap, mawala talaga yan. Hindi tao ang ano eh, yung ugali nila eh. Kasi nakasanayan nila yan eh. Yung tinanggal na ano DPWH sa ano sa Ilocos, si Director Ronel Tan, dahil kasangkot sa flood control project din. Eh, isa ring kurakot, nakatanggap din niya ng achievement award eh. Achievement ba tawag dun? Basta may natanggap siyang award. Yung mga project na iniwan niya doon, na ang sabi niya sa report niya 50% finish. Nagpunta sila Vince Dison doon. Nakita nila ang nakatayo lang mga poste. Ito, panoorin niyo po sa video. Sana umabot. Ayan si Amy Marcos kasama sa grand opening ceremony nung tulay. Ayun yung halaga oh. 94 million. Ayun yung kontrata. Grabe naman kayo mga kurakot kayo. Oh? APB Construction. Ayan yung tulay. Poste, isa, dalawa, anim, walong poste. Ayan yung pinakatungkulan tulay. Bakal. Nasaan yung tulay? Pero sa report, 50%. Hindi lang ito yung mga ghost project eh. Madami yan eh. Nag-ano pa iba, tahimik lang kasi hindi pa napupunta sa kanila. Sana wag mahinto. Pag hindi na si PBBM ang nakaupo, pakiusap ko lang din doon sa magiging pangulo. Hindi mo man ituloy yung legacy yan ni PBBM, gumawa ka ng sarili mong legacy yung ganyang ano rin sistema na hanapin mo yung mga korap. Yan ang importante. Pag walang korap, hindi babagsak ang bansa, hindi babagsak ang gobyerno. Yung mga korap ang dapat maalis. Kailangan magpasa rin kayo ng batas, yung batas na talagang mag-iisip muna yung korap bago gawin yun, bago magnakaw. Minsan naiisip ko nga yung batas na ginagawa hindi para sa mahirap eh. Tapos na pala yun. Dahil sa mga sabuatan, kumbaga sa nagagayahan na lang sila. Purap ka, kumikita ka, ilang taon nang hindi ka nasisita. Natapos na termino, hindi pa nasita. O, ginaya na. Sana yung iba, tapos na natapos yung termino o hindi nanalo, dapat imbestigahan din. Pero ngayon, dahil sa mga nakaupo, sila yung nasa pwesto, sila unahin, isunod na yung mga ano, dahil sigurado, babiyahe yan, palayo, para takasan yung kasalanan nila. Ang backdoor madali lang gawin, basta't meron kang pera. Pag wala, sorry, iwan ka dyan.
Hanggang sa muli po. Paalam na po ha. Hindi ko alam kung anong oras na. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Taos pusong po pasasalamat ko sa inyo. Sa pagtsatsaga nyo. Yan nyo po. Unti-unti lang matututunan ko rin po yung pag-ayos ng volume. Yung pag pananalita. Tapos yung ano rin po, yung sa setting ng pag-upload ng video. Totoo po, nakakalimutan ko talaga minsan. Ito pang-apat na subo ko na to eh. Nahihinto kasi alam niyo naman pong marami akong pusa, daan ng daan. Marami akong pusa nagdadaan. Ayun, nakikita niyo sa screen ko, nagtatawa na. Ano kaya pinagchichismisan yan? Salamat po ulit. God bless sa inyo pong lahat.